may nagtanong kung bakit daw ang tawag sa amin ay Father, no? Kaya ang sabi sa Ebanghelyo na basa natin ngayon, rin, huwag patawag na Ama ang sino man sa inyo. No? Sabi ko naman doon sa nagtanong, anong tawag mo? No? Sa tatay mo? No? Ama din. No? So pareho lang yun. No? Ibig sabihin, hindi mo naiintindihan yung kahulugan ng banal na kasulatan na ipinahayag yung kay San Mateo na huwag kayong patawag na ama, ano? Huwag kayong patawag na guro. Kapag sa eskwelahan, ang tawag na teacher, ano? Guro. Ibig lang sabihin sa Ebanghelyo na huwag kayong patawag na guro o huwag kayong patawag na ama, no? Ay huwag mong kunin yung pinaka mahalagang titulo na yan, no? At para ikaw ay maging isang kilala, no? Para ikaw ay tingnan ng tao, ano? Bahagi ho, ano? Na yun ang ipinapaalala ni Jesus. Pero yung Ebanghelyo ating binasa ngayon, ay makita natin una na kinikilala ni Jesus ang mga eskriba at mga Pariseo bilang tagapagturo ng mga batas ni Moises. No? Ito yung sinabi ko rin noong linggo, no? Yung tinatawag nating ipinahayag ni Moises. Kaya isa sa mga nagpakita kay Jesus sa kanyang pagbabagong anyo ay si Moises, kaya ang tinatawag ay yung batas, no? O para sa mga Hudyo ay kung tawagin ay Torah, no? Yung isinulat ni Moises, kasi lalong-lalo na doon nakapaloob yung kinikilalang mga batas sa lumang tipan, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy, no? Ito yung unang 5 libro ng banal na kasulatan. At ang mga eskriba at ang mga Pariseo, ito po ay, kung tawagin natin, ay mga bihasa. No? Pinag-aralan nila yung mga batas na ipinahayag ni Moises, no? At ng mga propeta. Kaya anong sabi ni Jesus, no? Sundin ninyo ang kanilang mga itinuturo, no? Kasi sila yung may alam, no? Sila ang expert dyan, no? Pero ano lang yung sabi niya sa pangalawa, no? Huwag niyong tularan ang kanilang ginagawa. Bakit? Ay hindi nila ginagawa ang kanilang itinuturo, no? Pero yung itinuturo nila ay tama, no? So bahagi yun na kung saan ay makita natin ang ilang mga paanyaya na ipinapahayag sa atin ng Poong Mikapal, no? Una, kinakailangan natin ang patuloy na pagninilay ng banal na kasulatan, no? Kinakailangan natin na magbasa. Sabi nga, kapag araw ng linggo, kapag tayo ay nakikinig lamang sa mga pagbasa, katulad din nung ipinahayag natin sa unang pagbasa ngayon, sa araw na ito, no? Yung paanyaya na ipinahayag ni Jesus, yung pagkakataon na kung saan ay pakinggan ninyo, no? O kapag nagkataon ang ipinahayag ng Panginoon, kung hindi, ay ito yung kanyang ipinahayag sa aklat ni Propeta Isaias, no? Magpakabuti kayo at magbalik loob sa Diyos. So mga pahayago, kahit paano tayo ay sa ating mga humiliya, no? Ay nais natin na kahit paano, sabi nga natin, no? Sa banal na pagdiriwang ng misa natin, no? Which is kung maaari nga lamang ay 1 oras, no? At maiksi lang yung panahon, no? Na makita natin
sa mga pagninilay natin sa banal na mga kasulatan katulad ng ngayon, pero sana po ay tunay na makinig tayo, no? Pero yun, magbasa, makinig sa homilya, no? Patuloy na pagnilay-nilayan ang paanyaya ng banal na kasulatan, no? Bahagi yun, no? Hindi naman kinakailangan lahat ay makuha natin, pero halimbawa, no? Ang pagninilay natin ay alin, yung unang bahagi lang, kung minsan nagbibigay ako ng 3 puntos, no? O maaari lang ang tumimo sa inyo ay yung puntos ng pangatlo, no? Ay doon na lang kayo magnilay muna, no? Kasi yun ang nakakaantig ng inyong damdamin, no? Pero yun ang una, no? Napakahalaga ho na patuloy tayong mag-aral, magbasa, mag-aral at magnilay ng banal na kasulatan. Pangalawa, yung paanyaya na ipinapamanig sa atin ng Poong May Kapal sa kanyang pagkilos na alin. Inahamon din tayo na yung mga natutunan natin ay ipakita natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, no? Pagsumikapan natin, no? Sabi nga po ay mag-try tayo, no? Gumawa tayo ng pamamaraan na ito ay mailapat sa pang-araw-araw nating pagkilos, no? Kahit papano, no? Makausog tayo sa paanyaya na ipinapahayag ni Jesus. Bagaman sabi nga natin, hindi naman tayo perfecto, no? Pero at least, no? Sinusubukan natin ilapat ang paanyaya na ipinahayag ni Jesus, no? Katulad halimbawa ng alin na pinaman ni Cristo na huwag kayong pakitang tao lamang, no? Kumisan napakalakas yung tukso, no? Na ang pagkilos natin ay pakitang tao, no? Kasi yun ang pinapalakpakan, no? Doon tayo tinikilala, nakakadaba ng puso, no? Kapag tayo ay tinikilala. Pero ibig sabihin, kumilos tayo, may palakpak man o wala, no? Bahagi yun na huwag natin kalimutan, no? Hindi lang tayo kikilos gawa ng mayroong pumapalakpak, no? Pero of course, makita naman natin na alin na hindi naman ang masama, no? Na ma-acknowledge yung mabubuti nating gawa, no? Hindi mo masama yun kasi bahagi yun ang tinatawag natin na self-worth, yung halaga ng ating sarili. Doon natin makita, may halaga pala ako, no? Kasi kinikilala ako, no? Pero sana hindi lang tayo kikilos sapagkat kinikilala lang tayo, no? Tayo mismo ang magpahalaga sa ating sarili, no? Bahagi yun yung integridad ng ating pagkilos ay huwag natin ilagay sa kamay ng mga pumapalakpak sa atin. Ngunit, higit sa lahat, ilagay natin saan? Sa pagkilala natin, itong ginagawa natin, ay ito yung pinagagawa ng Diyos sa atin, no? Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Hindi man tayo pansinin ng ating kapwa-tao, no? Ang kumisan nga, yung ikaw ay gumagawa ng mabuti, ang tingin pa rin nila, masama ka, no? Bahagi yun na huwag natin, huwag tayong maging politiko. Yung mga politiko talaga ipapakita talaga nila yung mabuti, no? Kasi hindi sila iboboto, no? Kapag wala silang ipinapakita mabuti, no? Pero, hindi naman tayo mga politician, no? Tayo mga mananampalataya, no? Kaya, yung integridad ng ating pagkilos ay nawa makabase doon sa alin? Sa paniniwalang yung ginagawa natin ay yun ang pinapagawa ng ating Diyos. At pangatlo, paanyaya na ipinapahayag sa atin ng Poong May Kapal sa Ebanghelyong ating ipinahagi ngayon na alin? Na yung paanyaya na magkaroon ng kababaan ng kalooban, no?
kababaan ng kalooban. Sabi nga po natin, no, ay ang pagkilos natin, no, alam nyo, si San Jose, isa sa mga pinakatahimik, no? Wala kang masasabing binanggit ni San Jose sa banal na kasulatan, ano? Ang ipinakita lang dito ay sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Pero wala tayong makita sa banal na kasulatan na siya ay nagsalita kahit isang salita, no? Wala, no? Ang ipinapakita lang yung kanyang pagkilos, no? Kaya isa po sa mga halimbawa, hindi lang po ang mahal na Birheng Maria, no? Sa pagtugon natin sa panawagan ng ipinahayag ng Poong May Kapal, kapag pinag-usapan natin ay kababaan ng kalooban, no? Bahagi yun. Kaya yung isang maliwanag na pamantayan ng kababaan ng loob ay makita natin na we can work silently, no? Alam niyo, kalimitan ng may ingay, yun ang mga kalimitang walang ginagawa, no? Makikita natin, no? Okay yun kapag may mga tao naman na may maingay pero may ginagawa, no? Pero kalimitan ng maingay walang ginagawa, no? Ang kanilang ginagawa lang ay mag-ingay, no? Hindi, no? Ipakita natin na ang kababaan ng kalooban, no? Bahagi yun. Napakahirap po untusin ng kababaan ng kalooban, no? Kasi yun ay higit sa lahat ng inilalagay natin ang ating sarili sa kalooban ng ating Diyos, no? Bahagi yun, no? Na nawa po, no, ay tulungan tayo, no? At nawa yung halimbawa na ipinakita ni San Jose na tahimik na sumusunod sa kalooban ng ating Diyos upang pangalagaan sa Jesus, no? Na siyang magdudulot ng kaligtasan sa sangkatauhan.